Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, weekend ang nakalipas. Masaya-masaya tayo, maraming nangyayari. Parang ang hirap tanggapin sa kalooban, ano? At parang pagod na pagod tayo sa mga nangyayari ngayong weekend na to. Alright, at isa sa mga inabangan ng mga tao ay itong bukod sa volleyball, ano? May yung Alas Pilipinas natin. Muntikan na tayo manalo over Iran, no? So, sayang, ano? Pero maganda rin na pinakita nila, no? Isa yan sa mga inabangan natin or inanticipate natin na maaaring mapanalo natin sana yung ano. Kaya lang we came up short at medyo na ano pa tayo. Tawag dito. For ilang minuto yon naging nagdiwang tayo, no? Pero net fault pala, no? Well, breaks of the game, pero the mere fact na on that moment natalo natin ang Iran isang achievement na yun. It will propel us to our next challenges to face itong Alas Pilipinas. At isa rin nga sa mga inabangan ay itong pagbubukas ng season 88 ng UAAP. Alright? UAAP season na naman. Men's basketball na naman para dito sa UAAP. 8 teams will battle it out para dito sa championship dito sa season 88. At ang host, walang iba kundi ang University of Santo Tomas, Manila. Kaya naman, engrande ang kanilang opening ceremonies, no? Talagang pagka UST ang nag-host talagang engrande. Okay? Mala SEA Games, mala Olympics ang ang opening ceremonies. Meron pang may torch bearing pa. Okay? Featuring yung mga famous and mga sikat at saka mga successful athletes ng UST, no? And to top them all, no? To top them all is ang naging huli na nagsindi nung cauldron ay itong si EJ Obiena, no? Alright, so tunghayan natin ang mga pangyayari dyan sa men's basketball simula ngayon. Okay? Bibigyan po namin kayo ng updates tungkol sa mga team standings, results, at mga future games, mga succeeding games na maaari nyong abangan. Alright, simulan na natin ang ating pagtalakay. Alright, simulan na natin ang ating pagtalakay dito sa updates dito sa UAAP. Ang ganda naman ng ng logo. Ginawa ito ng host school na University of Santo Tomas. Congratulations for a very successful opening ceremonies. Okay? Talaga naman, Okay, so simulan na natin yung mga pagtalakay dito sa una-una muna nating tatalakayin is yung mga game results nitong weekend. Tapos itong team standings, ano epekto nito sa team standings, initial team standings natin, at yung mga susunod na laro this Wednesday. Let's go! Unahin natin itong first game. Nako, first game pa lang, overtime na. Alright, ito ay sa pagitan ng Ateneo Blue Eagles versus the FEU Tamaraws. Final score 86-83. Nagwagi po ang Ateneo de Manila University Blue Eagles in overtime, mga kababayan. So this was a very close game. Okay?
At maganda agad ang ipinakita ng Ateneo, no? At from last yata sila nung last season, ano? Last place yata sila, mukhang meron silang malaki ngayon yung sentro nila. Ano nga pangalan? Dali or something. Nakalimutan ko lang, hindi ko lang nakuha yung pangalan. Pero meron silang sentro magaling, ano? At meron silang nagbabalak silang bumawi ngayong season na ito, mga kababayan, by winning their first game 86-83 over the FEU Tamaraw. Second game, walang iba kundi ang laro sa pagitan ng De La Salle University Green Archers versus the Adamson Falcons. Close game din ito. Crucial shot made by Mason Amos, okay, by the Green Archers, no? Kaya naman lumamang sila at nagtapos ang final score na 60-58. Alright, 60-58, panalo pa ang DLSU Green Archers over the Adamson Soaring Falcons. Sa laro naman sa pagitan ng NU Bulldogs at ng UE Red Warriors, medyo magkalayo ito. Nung first 2 quarters ng first half, nakakaagapay pa ang UE. Pero lumayo na ng tuluyan ng lubusan itong NU Bulldogs at nanalo sila over UE 72-57. Yan po ang final score sa laro nila, mga kababayan. At sa laro naman lahat sila may laro ngayong weekend, ano? Itong 8 teams. Sa laro naman ng University of the Philippines Fighting Maroons versus the UST Growling Tigers, yung host school. Medyo hindi maganda ang laro ng UP at tambak sila. Okay? Ng 20 ng UST. University of Santo Tomas Growling Tigers winning over UP Fighting Maroons 87-67. Ngayon, tingnan natin itong ating team standings. Okay? Very, very early to tell pa kung sino-sino ang pwedeng manguna rito. Okay? Masyado pa maaga. Pero ipapakita ko na rin just the same para makita ninyo kung sino yung mga nakapagtala na ng panalo at nakapagtala ng una nilang talo. Okay? So, this weekend as of September 22, after this weekend's game, nanalo na ang Green Archers, ang Blue Eagles, ang Growling Tigers at ang Bulldogs, ano? LaSalle, Ateneo, UST and NU with 1 win each, no? At kailangan bumawi sa susunod dahil meron na silang isang talo, ang Adamson, FEU, UP at UE. Alright? So, yan as of September 22, mga kababayan. Okay? At sa mga susunod pang mga laro, ito ang susunod na mga laro. Well, ito sa Wednesday, ano? September 24, 2025. Okay? Gaganapin ito sa Quadricentennial Pavilion sa UST. Okay? At ito ay magtatampok sa dalawang games, ano? At 2 p.m., alas 2 ng madaling araw, alas 2 ng hapon, Ateneo de Manila University going up against the UE Red Warriors. And at 4:30 p.m. you will have the University of the Philippines Fighting Maroons versus the Adamson Soaring Falcons. Yan po ang mga laro po natin sa men's basketball sa September 24. Ang venue po sa QPAB, Quadricentennial Pavilion sa UST Manila sa Espanya. Sa mga hindi nakakaalam ng kung nasaan yung Quadricentennial Pavilion, alongside or parallel siya ng Espanya. So once na nasa Espanya na kayo, abang-abang na kayo pag nasa UST na kayo. Bungad lang yan. Okay? Hindi ko lang alam kung ano yung gate dun kung anong number yung gate doon sa Espanya, pero yung isang malaking struktura doon katabi nung
Arch of the Centuries, to your left, to your right, no, extreme right ay yun na yung Quadricentennial Pavilion. Okay? Malaki-laki siyang venue. Okay. So, yan. Diyan po yung venue ng September 24 games natin sa Wednesday. Alright? So, yan po ang ating UAAP updates at sa men's basketball, At patuloy niyo pong tutukan ang ating YouTube channel para dito na kayo kumuha ng updates, mga kababayan, Dito na kayo kumuha ng updates. Meron ng tayong UAAP, meron pa tayong PBA dahil malapit na magbukas ng PBA, October 5 po 'yan, Alright? So, huwag niyo po kalimutan sa mga bagong pasok, okay, na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At meron po tayong bagong Facebook page, mga kababayan. Huwag niyo po kalimutan. Okay, dalawin, like and follow ang ating Facebook page. Talking Toshi Sports din po ang pangalan, mga kababayan. So, dalawa na po yan, YouTube channel natin. Mag-subscribe po tayo sa mga bagong pasok at sa mga dati na po nating subscribers, mga nanonood. Punta po kayo ng Facebook at hanapin po ang Talking Toshi Sports, or nandyan po yung link. Tingnan nyo doon sa about channel natin sa YouTube. Nandyan din po yung link ng ating Facebook page. Maging doon sa community section natin, nandyan din po yung link ng ating Facebook page. Madali nyo makikita. Or simply research for Talking Toshi Sports. Lilitaw na po yan. Okay? Yan po ang itsura ng ating Facebook page, mga kababayan. Hanggang dito na naman po, mga kababayan, ang ating updates. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at magandang araw po sa inyong lahat.